Kaibigan, sa oras na ito, lubos ang aming kagalakan sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. Na alam namin ito'y nagbibigay sa iyo, sa ating lahat ng kapurihan sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng kanyang biyaya at habag. Patuloy natin iginagalang ang ating Panginoong Diyos sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na pag-iingat. Nararamdaman natin araw-araw na tayo ay nagmamature sa pamumuhay bilang isang Kristiyano sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at ganun din ng ating pananampalataya sa Kanya sa araw-araw sapagkat siya ang ating gabay, ang ating Panginoong Hesukristo, pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitaw, kaibigan, sa pagsusubaybay dito sa ating programang Oras ng Pag-aaral sa pagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabating mo lahat ng mga kaibigan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging saan ka man ngayon, kaibigan, nawa ang Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu ay kalooban ka ng karunungan at kapayapaan at patuloy na pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos saan man ito nakakarating. Maraming salamat sa mga nagsusulat dyan sa comment section natin. Alam nyo, iniisa-isa namin yan na binabasa at binibigyan ng thumbs up at halos mag-iisang daan sa napakasipag ninyong nagbibigay komento. Kung saan man ito nakakarating ay kami, kung may mga nagtatanong ay kami natutuwa na kayo ay nagbabahagi o nagsishare sa mga kaibigan ang programang ito at dalangin namin na kayo ay palalakasin ng aming Panginoong Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Kaya patuloy na ang aming mga kasama dito sa studio ay ang magigiting na lalaki ng Panginoong Diyos. At una dito ay si Pastor Luel Dumukmat. Siya po ang ating Dean ng College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Luel? Mabuti naman, Pastor Ray, Pastor Abe. Muli po akong nagagalak dahil nakasama po ako dito sa ating palatuntunan at nandyan din po kayo na nakikinig po sa ating programa. Alam niyo po yung ating ginagawa po dito sa ating pag-aaral, hindi po sana ito maging substitute ng inyo pong personal na pag-aaral ng leksyon at ang salita ng ating Panginoon. Ito po ay maging supplement lamang. Kasi minsan sa aking klase doon sa College of Theology, meron akong isang estudyante na pinapanood yung ating palatuntunan sa YouTube. Sabi niya kasi raw ay magtuturo siya ng Sabbath School. Maganda din naman yun kapag wala ng panahon o oras, pero maganda pa rin yung personal ba? Gabi-gabi. Na yung personal struggle natin doon sa lesson, na manalangin tayo. Then, pinapanood din yung ating palatuntunan upang madagdagan pa ng kaisipan yung ating pong pag-aaral. Kaya magandang araw po sa inyo, mga kapatid. Maraming salamat at ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Pinakamabuti, Pastor Ray at Pastor Luel. At napakabuti ang Diyos na tayo ay magkasamang muli, mga kapatid. Gusto kong batiin si Brother Ray Hernandez ng Katmon, Seventh-day Adventist doon sa Bansud, Oriental, Mindoro. Maraming salamat, mga kaibigan, na kami ay nakapaglingkod dyan sa inyong district fellowship at kayo ay tumugon sa panyayaya na maglingkod sa palimbagan. Well, parati nating ipapaalala na kayo ay mag-subscribe at bumili ng The Great Controversy. Ito po yung missionary book of the year natin. Alam na ninyo yung slogan natin, read before you give. So, bumili ka para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng karanasan tungkol sa kasaysayan na nangyayari sa buong sanlibutan at yung maluwalhati na pagbabalik ng ating Panginoon. Kaalinsabay nito ay kayo po ay inaanyayahan naming mag-subscribe ng Health and Home. Ito po ay journal, the National Journal of Better Living. So, kailangan nyong magkaroon ng kaalamang pangkalusugan at ibang kakayanan kung paano po paigihin ang ating apat na aspeto ng buhay na may kalusugan at pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Maraming salamat at tayo magpapatuloy
Inanyahan kita kabigan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak na kumikilala na kayo ang may-ari at may-akda ng aming buhay. Pagpalain ang bawat isa sa amin. At ganun din, Panginoon Diyos, nawa ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang magministro sa aming buhay at magkaroon kami ng karunungan, magsalita kayo sa amin, mapag-aralan namin ang iyong salita, patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating panglimang paksa ngayong linggong ito ay ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. At ang talatang sauluhin ay matatagpuan sa Apokalipsis 12:17. Ito pong sinasabi, nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Napakaganda sapagkat ang kabuuan ng ating leksyon ay tatlo lamang, kaibigan. Una, God's undisputable law. Ito yung kanyang kautusan. At ang pangalawa ay God's unbreakable throne. Doon sa langit naman ito, sa santuario. At ang pangatlo ay God's unchangeable mission. Ito yung eternal gospel na walang hanggang ebanghelyo. At ang tatlong ito ay pag-aaralan natin. Unang magbibigay ng kaliwanagan ay si Pastor Lowell. Ang una dito ay God's undisputable law. Anong ibig sabihin? Ito, Pastor Lowell. Pastor Abe, sa lahat po ng gobyerno, kapag ating po pinapag-aralan, meron po silang mga batas o merong mga laws o mga kautusan. Wala pong gobyerno na walang kautusan o walang batas. Kaya meron po tayo yung ancient law na Code of Hammurabi. Kasi siya ang hari na nagbigay po siya ng mga kautusan. At sa ating pong pag-aaral ng sibilisasyon, tinitignan po natin yon. Na tayo namamangha, bakit kaya sa lumang panahon na yan ay meron na silang pagkaintindi kung ano ba ang tama at saka mali. Nung nakaraang leksyon ating pong pinag-aralan yung tungkol po sa santuario. At nabanggit din doon na nandun yung kautusan ng Panginoon, nandun sa tinatawag natin na Ark of the Covenant, nandun po siya doon sa most holy place. Kung ating titignan, meron lang mga pagkakataon na mababasa natin ng isang divine being ay nagsulat. Makita natin yung isang doon sa bagong tipan, si Jesus. Siya po ay yumuko sa lupa at siya ay nagsulat. We believe na si Jesus ay God. Yan lang po ang kaysa isang panahon dito sa New Testament. Subalit doon sa Old Testament, meron din doon sa palasyo ng hari. Siya ay nagsulat ng many tekel of parsin. Hindi po natin alam kung Diyos ba yun o anghel. Hindi po naunawaan ng mga tao. Kaya pinatawag po noon si Propetang Daniel. Pero ang kauna-unahang matutunghayan po natin dito sa Biblia, na mismo ang Diyos ang sumulat, ay ito pong kautusan. Mababasa po natin yan dito sa Exodo 31:18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Tama po. At doon po natin mababasa yung 10 utos na sinulat mismo ng daliri ng ating Panginoon. Tinatawag po natin yan sa ating pagkaunawa bilang Adventista del Septimo Dia na ito po yung transcript ng karakter ng ating Panginoon. Ano po ba itong transcript? Ito po doon na ihahayag o na ipapakita kung sino ba ang Panginoon. Dito natin naunawahan sa pamagitan ng kanyang mga kautusan. Ngayon, noong pumarito ba ang ating Panginoong Hesus, ano ba ang kanyang ginawa tungkol dito sa kautusan na ito? Ito ba ay kanyang tinupad o ano? Ito po ay mababasa natin dito sa Mateo 5:17 at saka 18. Huwag na yung isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin
ang mga ito, sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So ang konteksto po nito na binabanggit ay yung kautusan o ang mga propeta. Ito po yung dalawang major division ng Old Testament, yung Torah o yung law. Ito po yung mga aklat ni Moses at saka yung mga sinulat ng mga propeta. Na doon din po sa aklat ni Moses, yung sa Exodus chapter 20, doon po natin mababasa ano po yung kautusan ng ating Panginoon. At sabi nga mismo ni Jesus, hindi pala siya pumarito upang sirain, kundi ito ay tuparin. Ngayon, ang kautusan kasi siyang naghahayag ng ating kasalanan. At ang dahilan kung bakit po pumarito ang ating Panginoon Jesus noong una ay para tayo po ay mailigtas mula doon sa kasalanan. Ngayon, kapag pwede palang waswasin ng ating Panginoon ng kasalanan, ang kautusan, I should say, ay hindi na dapat siya pumunta dito o mamatay. Oo. Kaya sa aking pong pagkaintindihan, una pong pinakahigit na ebidensya, nadagdag po ng sinabi ng Panginoon kung bakit na natili po, tinatawag natin sa ating leksyon sa English na immutable, sa ating pong yung unang punto, undisputable, indestructible, ay yung kamatayan ng Panginoon mismo. Ang siyang patunay na ang kautusan ng Panginoon ay hindi po ito nawala o nawaswas nung pumarito po ang ating Panginoon Hesus. Ngayon, sabi pa dito sa Salmo chapter 19, 7-11. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang ng kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyutang tumutulo. Bukod dito'y binalaan ang iyong lingkod sa magitan nila sa pagsunod. Sa mga iyon ay may dakilang gantimpala. So, tinutukoy po dito ng may akda, ng Salmo, kung ano po ang kautusan. Mababasa rin natin yan dito sa ating leksyon sa iba pang mga bahagi ng Salmo sa 89 at saka sa 119 ng Salmo, na ito rin palang kautusan ng ating Panginoon, ay ito ay nagsasalamin sa atin o nagsasabi kung ano ba ang tama at saka mali. Dito natin nakikita o naintindihan ang tinatawag na moral na pamumuhay. Ano ba ang moral? Ito ibig sabihin yung pamumuhay na nasa katuwiran, tamang pamumuhay. At hindi po ito nakaangkor o nakabase sa mga tao. Alam niyo, maraming mga Diyos-Diyosan noon, mga Greek gods and goddesses doon. Pero yung mga tao ay hindi nila ginawa na itong mga Greek gods and goddesses na maging salamin kung ano man ang tama at mali. Kasi kung tinitignan natin yung Greek mythology, makikita natin dyan na sina Zeus at mga iba pa ay merong pagkakalunya, may patayan, may immorality, may murder. Kaya ang nagiging basis noon ng morality ng mga tao noong panahon na yan ay yung mga turo noon ng kanilang mga yung mga teacher, yung mga philosopher. Pero sa atin po, saan po nakabase kung ano ang tama at mali? Ang ating leksyon, pinapaalala po sa atin mga kapatid, ito ay yung kautusan ng ating Panginoon. Kasi siya mismo ang nagbigay sa atin kung ano man ang tama at kamalian, na itong kautusan na ito ay tinatawag na ito ay pinapakilala ang Diyos. Kaya tinatawag natin na transcript of God's character, na iintindihan natin ang kaluwalhatian at kabanalan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang kautusan. Napakaganda na ang liwanag ng bawat isa sa atin, kaibigan. Ibig sabihin na tayo ay patuloy na tumutupad o kaya
sumasangguni sa mga lahat ng kalooban ng Panginoon Diyos, lalo-lalo na ang kautusan nito. Dahil hindi ito winaswas ng Panginoon Diyos ayon kay Pastor, kundi pinagtibay niya ito sapagkat ito'y banal. Ito ay isang paraan para makita natin ang katwiran, ang tama at mali. Pero hindi ito nagliligtas sa bawat isa sa atin, kundi ang nagliligtas sa atin ay ang ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng biyaya at ating pananampalataya. Kaya ang pundasyon ng gobyerno ng Panginoon Diyos, ang kanyang pamahalaan, ay wala nang iba kundi ang kanyang kautusan. At dito na ipapakita ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Kaya nga doon nung napag-aralan natin nung nakarang linggo, di ba? Nandun yung solusyon kung paano solusyonan ng Panginoon Diyos ang kasalanan dahil nandun yung kautusan na nilabag ng mga tao. At ang solusyon ay si Jesus na siyang nagpapatawad ng bawat isa sa atin kung tayo ay lumabag doon sa kanyang kautusan. Kaya undisputable ito, hindi pwedeng waswasin at hindi pwedeng walain sapagkat ito ang prinsipyo at pundasyon ng gobyerno ng langit. At ito rin ay parang hindi ito sinunod ng mga anghel, ganun din lalong-lalo na si Lucifer nung nasa langit pa. Purihin ang Panginoon Diyos. Kaya, mayroon ba tayong dagdag dito, Pastor? Yeah, napakaganda yung sinabi ni Pastor Lowell kanina. Alam natin na ang katotohanan tungkol sa malaking tunggalian ay nagpasimula sa maling unawa ni Lucifer tungkol sa likas ng Diyos, yung karakter ng Diyos. Tungkol sa kautusan ng ating Panginoon at tungkol sa mga prinsipyong pinapatakbo ng Diyos doon sa langit na bayan. Yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tinatawag na The Great Controversy at dinanais na ito ring kautusang ito ang hindi maituro sa mundo sapagkat kapag naituro ito sa mundo ay makakalimutan ng mga tao ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, kinakailangan nating ipagtanggol ang utos ng Diyos. Ano po? Kinakailangan nating ipagtanggol din ang kanyang likas, ang kanyang karakter, at gayon din ang kanyang status bilang manlalalang sa buong sanlibutan. Kasi kapag sinet aside na natin ang kautusan ng Panginoon, ay doon papasok yung pagiging kawalan ng tiwala sa ating Panginoong Diyos, Pastor Ray. Mahirap yan. Kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon Diyos, ibig sabihin ay lumalabag tayo sa kautusan. Anong gusto mo, Pastor Abe, Pastor Lowell? Magagalit sa iyo ang dragon o kaibigan ka ng dragon? Kasi dito sabi niya sa ating nagalit ang dragon sa babae. Alam natin yung babae, ang iglesia. Bakit? Ang babaeng ito na ang iglesia, ang kanyang karakter na sinasabi ni Pastor ay yung 10 utos. Tumutupad ng 10 utos at patutuo ng ating Panginoong Hesus. Nasaan yung transcript ng God's character ay yung 10 utos. Yun ay ikinabubuhayan ng mga anak ng Panginoon Diyos sa mga nalabi. Kinabubuhayan nila yan. At kung ikinabubuhayan mo ang kautusan, Pastor Abe, Pastor Lowell, at lahat ng mga nanonood, pag kayo'y nabubuhay o kaya nasa iyong puso, sinusunod ninyo ang kautusan, ay galit na galit sa inyo ang kaaway. Ay talagang nandyan para tuksoin at gawin lahat ng paraan para kayo ay lumabag at hindi magtiwala sa Panginoon Diyos. Pero kaibigan ka naman ng Panginoon. Kung ikaw ay tumutupad sa kanyang kautusan. Kasi sabi niya, hindi mawawala langit at lupa. Mas magandang mawala ang langit at lupa. Sabi niya, parang ganun, kaysa yung kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya maganda ito. Ang pangalawa dito, kaibigan, na nagpapaliwanag kung paano ang pundasyon ng gobyerno ng Panginoong Diyos ay yung God's unbreakable throne. Pastor Abe, ano ibig sabihin nito? Ang trono ng Diyos, alam natin, ay yung sanctuaryo, di ba? At yung dinefine ni Pastor Lowell kanina, doon sa mercy seat, nandoon yung
tables of stones Oo, sa baba niya. na nakasulat doon yung 10 utos ng Diyos. Mm. At na-discuss ni Pastor Luel na ang law ay foundation ng gobyerno ng Diyos. Mm. Ang law ay transcript ng ugali ng ating Panginoon. Mm. At nandoon yung prinsipyo ng kanyang gobyerno. Mm. Ngayon ay, anong kinalaman ng sanktuaryo sa kautusan? Mm. Ang sanktuaryo ay ito yung seat of His government Mhm. and also of His plan of salvation. Kasi nandoon yung pag-aalay ng tupa, yun yung panukala ng kaligtasan eh. Mm. Lahat ng day-to-day na ginagawa nilang paghahandog ay yun ay tumutukoy sa pagsamba. Kung tatandaan nyo yung binanggit ng Panginoong Diyos doon sa Exodus chapter 25, sabi niya, let them make me a sanctuary Mm. that I may dwell among them. Mm. So, ang sanctuaryo ay ito yung seat of His government and of His plan of salvation. Then, ang sanctuaryo, doon natin nakita yung 10 utos ng Panginoon. Nabanggit ko na kanina. Sa 10 utos, nandoon din yung araw ng Sabat. Mm. At ang araw ng Sabat, doon natin makikilala na ang Diyos ang ating manlalalang. Mm. Sa araw ng Sabat din, ipinapaalala sa atin na the same na araw na kung paano tayo nilalang, at kung paano tayo tinubos, ipinapaalala yan ng araw ng Sabat na nakapaloob doon yung utos ng Diyos. Mm. So ang pinaka-center ng utos ng Diyos ay walang iba kundi ang kanyang araw ng Sabat. Yung araw ng kapahingahan na dyan lang natin makikilala na siya ang lumalang ng langit at lupa. Dyan natin makikilala kung paano nagmahal at nagmalasakit ang ating Panginoon. Then, doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng ito ay hindi po pwedeng burahin ng krus. Ang sanktuaryo, ang kautusan, at ang araw ng Sabat. Mm. Ngayon titingnan natin ang ebidensya na ang sanktuaryo ito ay trono ng Diyos. Sa Revelation chapter 11 verse 19, titingnan nga natin kung mag-aakma. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat, ng mga tinig, ng mga kulog, ng lindol at mabigat na yelong ulan. Ba? So, yung templong ito yung sanctuary, no? Mm. Doon sa langit na bayan at nandun yung kaban ng tipan. Nagpapaalala, ito rin yung original na kaban ng tipan na nandoon sa sanctuaryo, doon sa lupa. Pinakita. Ito yung talagang totoong original na kautusan at pamantayan ng ating Panginoong Diyos. Pakibasa mo pa, Pastor Ray, sa Revelation 12 verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Ito yung binabanggit natin nung nakaraan na yung faith in Jesus at saka yung faith of Jesus. So itong yung iglesia na nalabi, ito yung mga representative ng ating Panginoon sa mundo. Na meron pa rin nag-iingat ng utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Kristo. Hindi yung ating pananampalataya kay Kristo, kundi yung pananampalataya ni Kristo, yung faith of Jesus. So dito, makikita natin mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid na may relasyon ang sanktuaryo sa kapamantayan at kautusan ng Diyos. Nandoon ang pamantayan ng Diyos, nandoon din yung araw ng Sabat, ang kapahingahan ng ating Panginoon, at naroon din yung mga prinsipyong nagpapakita na ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, nagkakaloob ng masaganang biyaya at habag sa bawat isa sa atin. So yung process ay napakahaba. At ngayon ay hindi na natin gagawin yon from day to day. Tayo ay maninikluhod, mananalangin, at doon sa langit na bayan, nandoon ang kanyang trono. Yung sanctuary, yun ang kanyang trono. Ito yung upuan ng gobyerno ng Diyos doon sa langit na bayan at siya ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin.
Pastor Ray, titignan nga natin ito. Muling binanggit dito yung pagpapatawad, yung Day of Atonement. Bigyan lang natin ng background doon sa Leviticus 23. Pakibasa mo ulit, nabasa natin ito last week. Versikulo 29 at 31. Sapagkat sino mang tao na hindi magpakumbaba sa araw ding ito ay titiwalag sa kanyang bayan. Kayo'y huwag gagawa ng anumang gawa. Ito ay isang walang hanggang tuntunin sa buong panahon ng iyong salinlahi sa lahat ng iyong tirahan. Napakabuti. Ano? So kung hindi ka susunod sa ganitong uri ng pamantayan noon, ay talagang ikaw ay pupuksain. Ikaw ay palalabasin sa kampamento ng bansang Israel at hindi ka nakabahagi ng bayan ng Diyos. So, yun ang ginagawa ng Diyos doon sa langit na bayan. Meron pa tayong chance, mga kapatid, na po pwedeng maging bayan ng Diyos. Papaano? Ay alam na natin doon sa Revelation 14, verse 12 na binabanggit doon, pakibasa mo para masipin nila, Pastor Ray. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ayun, hindi natin pananampalataya yon. Pananampalataya yon ni Jesus, na napakalalim ang kanyang ugnayan sa atin. Kung paano tayo inaring ganap, Pastor, siya ang gumawa nun. Kung paano tayo ginanap at ganap sa pananampalataya. Yung justification, sanctification, and glorification. Sa Tagalog ay inaring ganap, ginaganap, at ginawang ganap. Doon sa langit na bayan na yon mangyayari, Pastor. Ngayon ay yung sanctuary, nandoon yung mercy seat na talakay din natin last week yon, na nandoon yung presence ng Diyos, yung Shekinah glory. Nandyan yung presence ng Panginoon. Na kung saan ay ang kasalanan ay inaalala hanggang sa araw ng paghatol. At nagpasimula ang paghatol, alam natin, ang paglilinis ay nagpasimula doon sa langit na bayan noong 1844. Okay? At patuloy na nangyayari hanggang ngayon. At ang sabi nga doon sa 1 Peter chapter 4 verse 17 na ang paghatol ay magpapasimula sa bayan ng Diyos. At kung magpapasimula sa bayan ng Diyos, ano na lamang ang mangyayari sa atin? Tayo ang tagapagdala ng ebanghelyo ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Pakisipin mo, Pastor Ray, sa Hebrew chapter 10, verse 3. Ngunit sa magitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Oh, yun. Yan yung Day of Atonement. Nagpapaalala na tayo ay nagkasala. Bakit kakailangan ng Pastor Lowell na mayroong Day of Atonement? Daily naghahandog naman sila noon, no? May handog naman sila daily noon na sumisimbolo sa pagpapaalis o pag-aalis ng kanilang kasalanan. Pagpapatawad ng kanilang kasalanan. May dugo namang iwinisik doon sa holy place, At gayon din doon sa mercy seat, may winisik doon ang pari. Bakit pa kailangan ang Day of Atonement? Okay? Bakit kay haba humatol ang ating Panginoon kung nagpasimula noong 1844? Kasi pag humatol ang Diyos, marunong naman Kahit nga nakapikit siya, alam niya yan. Patawad na ito si Pastor Ray. Alam ko na ang kasalanan niya yan. Pagdating ng 2025, magsisisi din ito. Kasi foreknowledge ang ating Panginoon, all-knowing. Alam niya yun. Alam niya kung kailan ka magsisisi. Yun. Pero base pa rin sa decision mo at pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. So, gusto kong isipiin ang The Great Controversy, Pastor Ray, page 434. The law of God, sabi niya, in the sanctuary in heaven is the great original, of which the precepts inscribed upon the tables of stone and recorded by Moses in the Pentateuch were an unerring transcript. Original at hindi nagkukulang ang kanyang pagkasulat. So, magkaparehos. Ang sanctuaryo ay nandoon ang pamantayan ng Diyos, nandoon din yung araw ng Sabat, yun din yung kanyang trono, at yun din yung paraan niya kung paano niya hatulan ang sanlibutan sa pamamagitan ng awa at habag. Pastor Ray.
Maraming salamat, Pastor Abe. Maliwanag sa atin, ha, kapatid, na yung kautusan ng Panginoon Diyos ay hindi dapat mawawala. At ito ay natatagpuan sa santuario, hindi na dito lang sa lupa noong may santuario na itinatag, kundi nasa langit yun. At yun ay ang basihan ng pangalan nito ng kung may kasalanan. At saka basihan ng paghahatol, na sinabi mo kanina, na ang bawat isa ay hatulan ng Panginoon Diyos ayon doon sa kanyang ginawa kung ito ay labag o kaya sang-ayon doon sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya unbreakable yan na nasa santuario, kapatid. At mangyari nawa na ang bawat isa sa atin ay tumupad dito sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya may nagsabi, may nagtanong alin ang mahalaga doon sa kautusan? Diba? May lumapit sa ating Panginoon. So, alin ang mahalaga doon sa kautusan? Dalawa, sinabi niya. Mahal mo, ibigin mo ang Panginoon Diyos sa buong puso, lahat niyan. Tapos, ibigin mo yung kapwa mo at yung sarili. Dalawa yun. Pero ang basihan, ang pinakapundasyon na ibigin mo ang Diyos sa iyong puso, yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya yung kautusan ng Panginoon Diyos, naging dalawa, Pastor. Wala nang hindi na 10, naging 2 na lang. Iyon ang kamalian ng mga nagtuturo. Dalawa nga ito, mahal sa Diyos, mahal sa tao. Paano mo mahalin ang Diyos? Yung 4. Ano yon? Wala kang ibang Diyos. Huwag kang gagawa ng inanyuhan. Huwag mong babanggitin ng kanyang pangalan ng masama. Ang pangalan pang-4 ay yung sinabi mo. Remember the Sabbath day. Pang-4 yung araw ng Sabat. Yun. Pag tinupad mo ito, nagpapakita na mahal mo ang Diyos. Yung 6 naman, dahil 10 yan, ang 6 naman, igalang mo. Ang mga magulang. Huwag kang papatay. Huwag mangangalan niya. Huwag magnakaw. Huwag saksi. Magsalita ng sinungaling. At imbutin. Huwag kang mag-imbot. Huwag mag-imbot. Kung mahal mo ang kapwa mo. Yan ang ibig niyang sabihin. Lahat ng mga ito ay mahalaga. Kung paano kahalaga yung isa, yung dito sa tao, ganun din ang kahalaga sa Diyos. Yan ay sa pagmamahal natin. Hindi natin matupad ito kung hindi natin mahal ng Diyos. Kaya sabi nga doon sa Juan 14:15, kung mahal mo ako, ay sundin mo ang aking mga kautusan. Sabi ng ating Panginoong Hesus mismo. Kaya kaibigan, mahalaga ang kautusan ng Panginoon Diyos dahil nasa santuario niya. Unbreakable yan sa langit. Pinakita lang dito at dinala dito sa lupa. Para ang bawat isa ay maibalik tayo doon sa pagsuway na inuna ng mga ninuno natin, yung mga nauna. Para tayo ay maibalik naroon para tayo pag sumunod, bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng pagsunod. Pero meron na tayong relasyon. Na, Pastor, yung sinabi mo kanina, hindi ito paraan para maligtas, kundi ito ay bunga. Yung sinabi mo, ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kasi tayo nagmamahal sa Kanya. Kung nagmahal ka sa Panginoong Diyos, may relasyon ka. At meron kang saya. Dahil walang saya kung walang pagmamahal. Tandaan mo yan, kapatid. Mahirap magmahal na walang saya. At lahat na nagmamahal, may saya. Dahil yan ay bigay ng ating Panginoong Diyos na nanggaling sa Panginoong Hesus na ating nararamdaman at nararanasan. Kaya purihin ng Panginoong Diyos. Ang pangatlo na dito ay, nasa pangatlo na tayo. Ang una, undisputable na kautusan ng Panginoong Diyos. Pangalawa ay unbreakable throne na yung kautusan niya ay nasa santuario. Naroon ng 10 utos, kapatid. At ang pangatlo, unchangeable mission. Hindi nababago na misyon. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor. Pastor Ray, tayo pong Seventh-day Adventist, naintindihan po natin na meron po tayong unique o kakaibang misyon. Tayo po ang sinisimboluhan ng 3 anghel sa Apokalipsis 14.
Doon po sa Matthew chapter 28, 18, 19, and 20, doon po yung tinatawag natin na Great Commission. Sa pangkalahatan na hinahayag po ng bawat ng mga protestante na naniniwala sa ating Panginoon. Pero tayong Seventh-day Adventist, naniniwala tayo na on top doon sa Great Commission sa Matthew, meron tayong specific na misyon. Ating pong basahin, Pastor Ray, doon sa Apokalipsis 14, 6 hanggang 8. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Yan, ito po ang mensahe na pinipreach po ng ating pong mga preacher at pinapaniwalaan na itong tatlong anghel ang siyang Seventh-day Adventist. Ngayon, kung ating pong titignan din po yung ating leksyon ay parang pwede ba nating gawing softer yung ating presentation? Pero kung ating pong gagawin yan, ano po ang ginagawa natin sa katotohanan? Ang totoo po, ang katotohanan ng ang salita ng Panginoon Diyos ay tabak na dalawa yung kanyang two-edged sword. Sabi, kaya hindi po namin ito salita, kundi po ito ay salita ng ating Panginoon Hesus. Ngayon, binabanggit po dito sa verse 7, na yung unang anghel, po ang kanyang binabanggit sa napakalaking boses, sabi niya ay sambahin. Matakot kayo sa Diyos at may magbigay luwalhati. Ang tanong, sino pong Diyos ito? Ang sabi po ng teksto, yung Diyos na naglalang ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kung ating pong titignan, ito kasi sa biblical interpretation, may tinatawag po tayo na allusion o quotation. Kung ating pong ikukumpara ito sa verse 7, chapter 14 ng Revelation, dito po sa Exodus chapter 20. Makikita natin dito po sa fourth commandment. Sabi dito, ngunit sa kapatong araw ng Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anuman. Bakit daw? Sa verse 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ng langit at ng lupa, ang dagat at lahat ng naroon. Kaya makikita po natin dito na itong mensahe po ng unang anghel ay tinutukoy pala niya ito doon sa ika-4 na kautusan ng Panginoon. Ito yung Sabbath commandment. Yan. Ang Sabbath po, meron din tayong, halimbawa yung ating mga kapatirang mga Seventh-day Baptist, na nakikip din sila ng Sabbath at meron pang mga iba. Pero ang pananaw po ng Seventh-day Adventist, ang Sabbath, hindi lang po ito tumitingin po doon sa creation, kundi meron din po siyang significant doon sa kauli-huli ang mga araw na tinutukoy po dito sa mensahe ng tatlong anghel dito sa Apokalipsis 14. Kaya sabi niya, ang sambahin natin ay yung Diyos ng Sabbath sa maikling salita. Ngayon, tinutukoy din dito sa verses 9 to 11 ng the same na chapter na nabasa kayo ng Pastor Ray, yung dalawang worship, yung yung pag-worship sa Diyos, pagsamba sa Diyos at saka yung pagsamba dito sa halimaw o dito sa beast sa wikang Ingles. Nabasa kanina na nung dumating si Jesus pumunta dito sa lupa, ay tinupad niya ang kautusan doon sa Matthew chapter 5, 17 at saka 18. Pero meron pala sa Biblia ang nagpanukala na babaguhin niya ito. Mababasa po natin yan sa Daniel chapter 7 verse 25. Yan. Ito po yung maliit noon na sungay na lumaki at merong mata at merong bunganga na nagsasalita ng kontra sa Panginoon.
Ano po ang kanyang pinukala sa chapter 7 verse 25 na aklat ni Daniel? At siya'y magsasalita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Sa ating pong pagkakaintindi ng propesiya, ito pong maliit na sungay na ito po ang sinisimulan niya yung papal Rome. Nasabi po dito sa Daniel, babaguhin niya ang panahon at kautusan. So, doon po sa 10 utos ng Panginoon, isa lamang ang kautusan doon na nagbabanggit din ng panahon. Ito yung Sabbath commandment, yung ika-4. Mga kapatid, na tangkang baguhin po ng kaaway ng ating Diyos. Kaya part po ng mensahe ng 3 anghel, o mensahe natin mga Adventist, ay ihayag ang tungkol dito yung false worship. At saka yung true worship. So, ang true worship pala na binabanggit ng ating leksyon, mga kapatid, ay yung pagsamba sa Diyos na nagpanukala ng totoong araw ng Sabbath. At saka yung false worship, ito naman ay pagsamba sa alimaw o yung animal na na binago niya yung kautusan ng ating Panginoon. Ngayon, dito sa Revelation 14 verse 12, tinutukoy dito yung experience ng mga tao ng ating Panginoon. Apokalipsis 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So, ang tinutukoy po ng ating leksyon at ang propesiya sa Apokalipsis ay darating po ang panahon na lahat po ng tao dito sa mundo ay mag-decide. Either worship the Creator God, the God of Sabbath, o yung counterfeit Sabbath. Sa ating pong panahon, parang mahirap gawin, pero isang leksyon yan, na kung ating isipin yung COVID, na ito maikling panahon, pwede pala tayong magkaisa sa pamagitan, for the sake of survival. Hindi tayo dapat baguhin yung ideology, yung religion, pero in a short period of time, pwede pala tayong magkaisa. So yan, isang leksyon sa atin yan, mga kapatid. Kung minsan kasi sabi natin, matagal pang mangyari na magkakaisa, tignan mo nga, may digmaan ang Russia, at ang US allies, may digmaan din doon sa Middle East. Dito rin sa ating local region. Pero, pinaalala ng ating Panginoon na mangyayari ito, alinsunod sa kanyang tinakda dito sa propesiya. Subalit, ang panawagan ng Panginoon na binasa ni Pastor Ray ay pagtitiis ng mga banal. Sino po sila? Sila po pala yung tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Yan, doon pala natin makikita kung ano yung banal o yung mga tao ng ating Panginoon. Ulitin po nating sabihin para po sa ating mga tagapakinig, ang ating pagtupad ay hindi po ito nakakaligtas, kundi bunga po ito ng kaligtasan. Katulad din sa ating relasyon, di ba? Kung meron po tayong asawa, kung meron tayong sweetheart, bakit natin gustong gawin yung kanilang sinasabi? Dahil mahal natin ang isa't isa. At dahil sa pagmamahal, hindi ito naging balakid, hindi ito pader, kundi para ito ay yung bukal sa ating puso ang sumunod dahil sa ating pagmamahal. Kaya tignan po natin, mga kapatid, kasi kapag nakakabigat ang pagsunod sa kautusan ng Panginoon, baka hindi natin mahal pa ang Panginoon. Pero sa mga totoong nagmamahal sa Panginoon, bukal loob din sa kanila na sundin ang mga utos ng Panginoon dahil doon nila ipapakita ang pagmamahal nila sa Panginoon. Amen. Napakaganda nito. Kaya kaibigan, ang pundasyon nito, ang lahat nito ay sa pagmamahal natin sa Panginoon Diyos, sa kanyang kautusan. Bakit sinasabi ng Panginoon niya na pagmamahal ang kailangan? Kasi nandun yung kasiyahan Kung ang Diyos ay nakikita kang masaya na tumutupad sa kanyang kautusan, ay mahal mo siya. Masaya ang Panginoon Diyos. Huwag nating gawin yung isang bagay na hindi tayo masaya. Dahil ang hinahanap natin ay yung kasiyahan, kapanatagan, at magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan.
darating ang mga kahirapan sa buhay. COVID, na sinabi ni Pastor, na ito yung isang paraan na gagamitin ng kaaway dahil binago niya. Sabi mo kanina, binago niya sa Daniel yung araw ng pagsamba. Binago niya lahat ito. Hindi lang niya binago, inalis pa niya yung pangalawa eh. No, kautusan eh, no? Inalis niya yung pangalawa, tapos binagay yung araw. Ito yung panahon na gagawin niya sa panahon ng COVID na nga, eh, madali niyang gawin. Madali tayong nagawa yung mga gusto ng mga nauna. O kaya gumawa nito, eh, ganun din ang paraan. Dahil ang sinasabi niya rito sa banal na kasulatan, sabi niya ay, darating ang panahon na hindi ka na makakabili. Kung wala kang, tawag nito, yung kanyang marka. Marka ng animal. Hindi ka lang makakatravel. Eh, ganyan na nangyari ng COVID. Kaya ganin din ang gagawin niya dito. Pwede pa lang mangyari. Pwede na mangyari ito. Oo. Dahil mayroon darating ang panahon, itong credit card ko na, eh, hindi na ako nakakahawak ng pera. Sa China ngayon, eh, mayroong isang lugar na hindi na tatanggapin yung pera mo, kundi yung cellphone mo. Pakita mo lang yung QR code. QR code. Nakabili ka na. Itatap mo na lang. Nakabili ka na. Hindi ka makakapasok sa mga lugar na ngayon, lalo sa Amerika, sa lahat ng, yung namasyal tayo, hindi ka makakapunta roon kung wala kang QR code. Wala kang dala. At yan na isang paraan. Darating ang panahon. Dahil kanyang binago, kanyang ipapatupad. At pipilitin niya tayo. Pero ang salita ng Panginoon Diyos ay mananatili na ang bawat isa sa atin ay tutupad. Yan ay isang paraan na hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. Hindi niya tayo iiwanan kung tayo ay tutupad sa kanyang kautusan. Kaya mahalaga ito, Pastor, ano? Masabi mo, Pastor Abe? Napakaganda yung discussion natin, ano? May dalawang aspeto kasi ang utos ng Diyos. Nabanggit mo naman kanina, yung love to God. Itong aspetong ito yung reflection ng karakter ng Diyos at ng kanyang prinsipyo sa kanyang kaharian. Yung love to man naman, ito yung reflection ng likas na pagmamahal ng Diyos at ng kanyang katwiran sa kapwa-tao. So, yun ay mga napakaganda nating makita. Sa lesson natin kanina ay towards the end ng the great controversy, gusto ng Diyos na yung final call, yung discuss ni Pastor kanina, yung the three angels message, yan yung final call na i-embrace natin ang ating manlalalang. Na ating tatanggapin siya bilang personal nating tagapagligtas, Panginoon, bilang pinagmulan, at ito ang source of life ng mga tao. Yan yung final call ng ating pong the unchangeable mission of God. Kasi may mission tayo, yung mawakasan na ang the great controversy between Christ and Satan. And Jesus will gonna win. Gusto kong dagdagan yung kaya wag kuminsan sabi nila bakit itong mga admins paulit-ulit na lang sa kautusan. Kasi meron pala itong significance sa mga darating na panahon. Yan, kaya paulit-ulit nating pinipreach na ang tungkol dito, ang kalagaan dito. Kaya tayo binansagan ulit na tuloy na parang sa kautusan magliligtas. Hindi. Legalist ang tingin nila sa atin, pero hindi. Kundi tumutupad tayo sa kautusan dahil mahal natin ang Diyos at ito yung bunga ng ating relasyon sa Kanya. Hindi ito magliligtas sa atin. Kaya tama yung sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabi nyo kanina na pananampalataya kay Jesus at pananampalataya ni Jesus. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya ni Jesus kung hindi ka maniniwala muna kay Jesus. Bago niya ibibigay yung pananampalataya niya sa iyo, na yun ang nagliligtas sa atin, mananampalataya muna tayo sa Kanya. Kaya purihin ang Panginoon Diyos. Parang ganun din ay yung mabuhay kay Jesus, yan ay tatawagin namatay kay Jesus. Hindi ka pwedeng tawaging namatay kay Jesus kung hindi ka pwedeng mabuhay muna kay Jesus, sa pananampalataya. Kaya yung mga namatay kay Jesus, yun yung kanyang bubuhayin sa kanyang pagdating. Purihin ang Panginoong Diyos, kaibigan. Ang
pamahalaan ng ating Panginoong Diyos ay ang kanyang pagtupad sa kanyang kautusan sapagkat mahal natin siya at mahal niya tayo at magkaroon tayo ng mas maayos na direksyon at tungo sa mas maliwanag na kinabukasan at pag-asa ng kaligtasan. Bago tayo magtapos, makakarinig tayo ng panalangin na ibibigay sa atin ni Pastor Abe. Makakarinig muna tayo ng isang awitin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay at lakas. Ikaw ang siyang nag-alay ng pag-ibig na wagas. At sa aming kahirap at pagsubok, ikaw ay nariyan. Tumutulong sa amin at di kami nalilimutan. Ikaw ang Alpha at Omega, kasama sa gabi't umaga. Ikaw ang Diyos buhat noon, ikaw ang Diyos hanggang ngayon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Na sa amin ay nagliligtas at patuloy na magliligtas. Ikaw ang balon ng buhay, sa amin nagbabantay. Ikaw ang Diyos na sa amin ay laging gumagabay. Kasama sa gabi't umaga, ikaw ang Diyos buhat noon, ikaw ang Diyos hanggang ngayon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang nagmulat sa amin na iwasan ng mali, at sa bawat pagkakadapa ay tumayo muli. At kung nagkulang man ng konti sa bawat sandali, ikaw pa rin ang laging sa amin, yumayakap sa huli. Ikaw ang Alpha at Omega, kasama sa gabi't umaga. Ikaw ang Diyos buhat noon, ikaw ang Diyos hanggang ngayon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang Alpha at Omega, kasama sa gabi't umaga. Ikaw ang Diyos buhat noon, ikaw ang Diyos hanggang ngayon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon. Ikaw ang aming Diyos sa lahat ng panahon.
Tayo po ay manalangin. Dakilan naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami na napakahusay ang inyong pamamaraan, na ang inyong kautusan ay ito ay pundasyon ng inyong gobyerno at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kayo ay nagtatag ng sanktuaryo upang makapanahan kayo sa aming kalagitnaan, Yes, Lord. sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na ninanamnam namin ang inyong mapagbiyayang habag at pagmamahal sa bawat isa sa amin. I-bless po ang mga viewers namin upang madaman nila na ang panawagan ng 3 sinugong anghel, ang ibanghelyo ng kaligtasan, ay ito'y panawagan upang magkaroon sila ng pagkakataong makapanahan dyan sa langit na bayan, Amen. sa inyong trono, sa inyong kaharian, upang kami ay pumuri at sumamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Yes. Salamat po na inyo kaming patuloy na gagabayan. Pagpalain po ang aming mga viewers. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo, patuloy kang susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral.